Hi everyone, it's me Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sabi ni Sir Henry de la Cruz, can you make a content about mandatory provident fund if it is monthly given to the retirees? Advantages. Thanks. Isa pang comment mula kay Ma'am Liberty. Sabi niya, Ma'am, pwede po bang next video nyo yung tungkol sa WISP ng SSS? Di kasi pinaliwanag ng office namin. Basta lang kami kinaltasan ng WISP. Ang laki din kasi ng kabawasan. Thank you po ma'am in advance. Kaya sa video na ito, yan po ang ating pag-uusapan. Ang SSS WISP, MPF, and SSS Pension Booster. Number 1, ito pong WISP, MPF, and Pension Booster, lahat po ito guys ay related po sa SSS Retirement Savings Program. Number 2, unahin po natin itong WISP or Workers Investment Savings Program at MPF or Mandatory Provident Fund. Ngayon ito na po sa mga nalilito po dyan. Ito pong WISP and MPF ay iisa lang po ito. Paanong iisa ma'am? Ang WISP po, nag-start po ito noong January 2021 at nag-change lang po. Nag-change po ito ng brand name to MPF. So yung dating WISP, ngayon po siya ay MPF po or Mandatory Provident Fund. Kaya po sa ating mga SSS member dyan guys, from now on, huwag nyo na po itong tawaging WISP dahil MPF na po ito. Kaya mapapansin nyo po guys, kapag i-search nyo po ang SSS Contributions Table, wala na po kayong makikita doon ng WISP, MPF na po yung nandun. Ito pong MPF ay naging mandatory contributions po ito sa mga SSS member na meron pong monthly salary credit na above 20,000 pesos. Yung amount po ng inyong MPF contributions ay nakadepende po ito kung gaano kalaki ang inyong monthly salary credit. So makikita nyo po yun doon sa SSS contributions table guys. Meron doong salary range tapos kung magkano yung magiging MPF contributions mo. Kapag employed ka at meron kang MPF, no, pasok ka sa MPF contributions. So, meron din pong share dyan ng iyong employer. Kaya mas malaki po ang iyong MPF share pagdating kay SSS. Ngayon, ito na yung katanungan nyo, paano tumutubo ang MPF nyo sa SSS at paano nyo ito maklaim? Pag may time kayo guys, isearch nyo rin to at basahin nyo tong SSS Circular 2023-006. Nandito po yung guidelines natin pagdating sa inyong MPF contributions. So ang kita po natin dito sa MPF mula sa investment ay ipamamahagi ng proportional base sa kabuuang naipon na halaga ng account or members total accumulated value o yung pong tinatawag nating TAV. Ang basihan po ng MPF benefits ay ang TAV ng member or yung total accumulated value at the time of approval ng kanyang final benefit claim. Ang MPF benefit ng retirement or total disability ay binibigay po ito either monthly pension or lump sum. Depende kung yung member ay magma-monthly pension o kaya magla-lump sum siya. At tandaan nyo po, kapag ang amount ng inyong MPF, no, yung naiipon nyo sa MPF nyo guys, ay less than 100,000 pesos lang, ito po ay ibibigay in lump sum, hindi po siya monthly pension. And the last one po, kapag naman ang namatay na member ay meron pong MPF, kahit gaano kalaki or kaliit man yung amount ng MPF niya, ito po ay ibibigay in lump sum sa kanyang beneficiaries. So, ipapakita ko dito guys, ito yung example ng aking SSS online account. And dito sa contributions na part, makikita natin dito guys, itong MPF or Mandatory Provident Fund. So, wala na tayong makikita ditong WISP dahil nga MPF na po siya. Okay po, so yun po ang MPF, kung paano kikita yung pera natin at kailan natin yan mawi-withdraw. Ngayon naman po, number 3, pag-uusapan naman natin itong SSS Pension Booster. Kung ang MPF po ay mandatory lang doon sa mga member na may over 20,000 pesos monthly salary credit, itong pension booster naman po ay available po ito sa lahat.
No? Eligible po yung mga voluntary member. Kung gusto nyo pong sumali dito sa pension booster, pwedeng-pwede po ito sa lahat ng SSS members. Itong pension booster po, ang minimum monthly contributions nito kay SSS ay 500 pesos monthly. At pwede mo po itong taasan. No? Wala silang limit ng amount dito guys kung gaano kalaki yung gusto mong ihulog sa iyong pension booster kay SSS. Ito pong pension booster ay same sa MPF. Matatanggap mo din ang Total Accumulated Value or TAV. Okay? Paid via pension or lump sum, or a combination of both on top of your final benefit under SSS program. Depende din ito guys kung gaano kalaki ang iyong naipon sa pension booster mo. Sa withdrawal naman po ng inyong pension booster, last October 17 guys, nag-attend ako ng SSS webinar and tinanong ko to. So makikita nyo dito sa picture. So sabi ko dito, ang pension booster po ba nasasama po siya sa computation ng monthly pension once mag-retired or separate claim po yun? So ang sagot po ng taga-SSS, it will be given as lump sum po once you file your final benefit, whichever comes first. Sabay po ito once nag-file po kayo ng inyong benefit. Alright, SSS members and pensioners, sana po malinaw sa inyo guys itong MPF or Mandatory Provident Fund at ang ating SSS Pension Booster. That's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.